magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong bang lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay nanggaling sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Sally. Bueno, basahin na natin ang liham ni Sally. Dear Kuya Peles, siguro marami na kayong na-encounter na ganitong klase ng problema na idinulong sa inyo. Pero gusto ko lang po yung marinig ang payo ninyo dahil nagugulan ako. Dahil kuya sa mga magulang ko, kaya po ako lumiham sa inyo. At sana po ay mapayuhan niyo ako ng tama. Dahil sa pamilya ng asawa ko, itago na lamang po niyo ako sa pangalang Sally. 33 taong gulang. May 3 po kaming anak ng asawa. Sana po kuya ay matulungan niyo ako. Para malinaw sa inyo kuya, ganito ko po uumpisahan ang aking problema. Sally, pakainin mo na yung mga bata ha? Alam mo, naaawa na ako sa mga anak natin eh. Sa tuwing kumakain sila, kung ano yung nasa lamesa, yun na. Kaya mo, kapag sa araw ng sweldo, bibili din ako ng masarap na ulamin ng mga bata. Buti pa si Kuya Lando, ano? Laging masarap ang ulam nila dahil may tindahan sila. Eh, di ba nagtitinda sila ng mga frozen food dyan sa tindahan nila? Oo, pero nahihiya na rin ako minsan. Eh, bakit? Alam mo, kapag umuutang ako, lagi nakasimangot si Ate Myla na asawa ni Kuya. Eh, nagbabayad naman tayo. Oo nga, pero matagal bago tayo makabayad. Ang importante, Sally, binabayaran natin sila pagdating ng sahod. Sabi niya kasi, hindi daw umiikot ang puhunan nila. Grabe naman yung si Ate Marla, no? Parang ibang tao sa atin, no? Yun na nga eh, mga pamangkin din nilang kakain. Bakit ganun ang sasabihin? Kaya mo na. May awa ang Diyos sa atin, Sally. Sige na, pakainin mo na yung mga bata. Papasok na ako. Tingnan mo nga yung mga anak ni Sally. Ang papayat nila. Ang liit naman yata ng sahod ni Ben Inay. Ay, nako. Kung ikukumpara ko kayong dalawang manugang ko, malayo siya sa iyo. Ikaw, isa lang ang anak ninyo ni Lando. Sila, 3 na. Ang hirap ng buhay. Sinabi niyo pa, Inay. Dapat kasi, ginaya nila kami. Kulang yata sa pag-iisip yang bilas mo eh. Alam mo, maliit lang ang sinasahod ni Ben. Anak-anak lang sila ng 3. Hayad tuloy. Halos wala silang makain. Ang sabihin ninyo, Inay, kulang sa diskarte yang si Sally. Dapat, may diskarte din siya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Inay, kahit na magtitinda-tinda lang siya dyan sa harapan ng bahay nila, magulay o kaya merienda, di kahit papano may kita siya. Sa bagay, tama ka. Kulang sa pag-iisip yang si Sally. Imbes na makatulong sa asawa, ay nako, wala.
Oh, dinalhan kita ng mga gulay at prutas kasi namunga yung saging doon sa likod ng bahay natin para naman matikman ng mga apo ko. Itay, bakit hindi niyo sinama si inay para makapasyal naman sila? Ay nako, naglalabas siya. Kaya ako lang pupunta dito para matikman ng mga anak mo ang pinahinog kong saging at abukado. Salamat po, itay, ha. Nadalaw kayo. Pasensya na kayo kasi hindi po kami nakakadalaw sa inyo eh. Ayos lang yan. Malakas pa naman kami ng inay mo eh. Ay siya nga pala, ang mga apo ko, nasaan sila? Pumasok yung dalawa, itay. At yung isa naman, nandyan sa lola niya, naglalaro. Kumusta ka naman dito anak? Kayo ng asawa mo. Okay lang naman kami, itay. Wala namang problema. Ayos lang po kami. Oh, Ben, medyo malaki ng utang ninyo dito sa tindahan. Kuya, ayaw mo, sa sahod ko, makakabayad na kami siguro. Kailan ba? Isa, makalawa pa kuya eh. Mag-grocery kasi kami ng Ate Mayla mo bukas. Wala ka pa palang sahod. Maigpit naman kayo sa opisina ngayon kuya. Isa pa, may bali pa ako ron. Oh, ayun naman pala eh. Kaya nahihiya ka ng bumali. Kaya mo kuya, susubukan ko mangutang sa mga kapwa ko driver doon sa opisina. Bakit ba nagtsatsaga ka sa trabaho mo dyan sa kumpanya na yan? Ang liit ng pasahod nila sa'yo. Di bali na kuya. Kompleto naman kayo sa benefits eh. Kahit na. Mas malaking kinikita nila sa inyo. Hindi umaabot sa minimum ang pasahod nila eh. Konti lang naman ang diferensya eh. Di bali, uwian naman kami. Kahit na. Dapat sumusunod sila kung ano ang patakaran ng dole. Ang laki na pala ng utang natin kila Ate Mayla. Hindi na natin ito lahat mababayaran. Bakit naman? Kung babayaran natin lahat, wala nang matitira sa sahod mo. Kaya mo na. Para walang masabi si ate, babayaran lang natin. Kung babayaran natin lahat, papaano na yung gastusin natin dito sa bahay? Bibilhan ko pa ng isang uniform yung panganay natin. Huwag mo kayang ibili ng uniforme niya. Baka may masabi kasi si kuya sa utang natin eh. Huwag mo na. Ano ba naman yan? Hindi na sila naawa sa atin. Alam naman nilang kulang ang sinasahod mo. Wala silang awa. Intindihin mo na lang sila. Di ba babali na lang ulit sa opisina para makabili ka ng uniforme ni Sheena. Ano pa nga bang magagawa ko? Sinabi mo eh. Sa kanilang magkakapatid kuya, pinakabunso si Ben na aking asawa. Alam ko kuya na kapos kami dahil halos wala sa minimum ang sinusweldo ni Ben sa kumpanya nila dahil company driver lang siya. Pero kuya, sa tindahan ng kuya niya kami umuutang. Inaamin ko na talagang kulang na kulang sa pinansyal ang pamilya ko
Kaya halos pagkasahod ng aking asawa, kuya, kulang na pambayad sa utang namin. Minsan, kuya, ay Ben, may sakit si Junior. Wala pa naman tayong pera ngayon. Teka, susubukan kong manghiram kay inay. Baka sakaling meron. Alam mo, kagabi pang lagnat niya. Hanggang ngayon hindi pa bumababa. Baka kung ano na. Naalala ako. Si Sina, pumasok na ba siya? Oo, siya lang ang hindi ko pinapasok kasi nilalagnat pa siya kagabi. Teka, susubukan kong manghiram kay inay. Para makabil ka ng paracetamol mo lang dyan. Bakit? Hindi ka ba papasok ngayon? May ipapasok ako. Pupunta muna ako kay inay. At susubukan kong manghiram sa kanila Sige ng pera. na, pumunta ka na para mabili mo na yung gamot ng anak natin. Sige, hintay mo na lang ako dito. O sige, sige. Diyos ko, sana may mahiram si Ben kina inay. Sana. Ano bang pinunta dito ni Ben, inay, kanina? Ang aga niya. Ay, may sakit daw si Junior. Umuutang siya nga ng pera sa akin eh. Ay, naku, inay. Sigurado ako na hindi nila babayaran yan. Ay, nako, hindi naman siguro anak. Kahit pustahan pa tayo, inay. Hindi na nila babayaran yan. Ang dami na nilang utang dito sa tindahan namin eh. Hayaan mo na. Apo ko naman si Junior eh. Inay, kapag hindi ninyo siningil yan, mamimihasa sila. Lagi na lang silang ganyan. Tingnan natin. Ngayon lang naman lumapit si Ben sa akin. Kaya binigyan ko siya. At isa pa, apo ko naman ang paggagamitan. Kahit na, inay, ang pera hindi pinupulot yan. Pinaghihirapan. Dapat kasi gayahin nila kayo. Nagtutulungan sa paghahanap buhay. Wala yun sa asawa ni Ben. Pinababayaan lang siyang mag-isa na maghanap buhay. Alam mo, Ben, hindi sa pinakikialaman kita. Sana naman, tulungan ka niya sa paghanap buhay. Para naman kahit pa paano gumaan ang buhay niyo. Alam mo naman, kuya, na 3 na yung anak namin eh. Maliit pa yung isa. Mahihirapan siya mag-alaga. Bakit kami ni Myla? Tignan mo kami. Nagtutunuan kaming dalawa. Buti pa kayong dalawa at malaki na yung anak ninyo. Hindi naman dahilan yan, tol. Katamaran lang yan. May magagawa siya kung gugustuhin niya. Ang inaalala ko kasi, kuya, baka mapabayaan niyo yung bunso namin eh. Malaki na ang bunso ninyo. Para naman kahit paano matulungan ka. Paano kayo aasenso kung iisa lang kumakain sa inyo? Tama na muna siguro na ako na lang munang maghanap buhay, kuya. Siguro kapag malaki na yung bunso namin, pwede na siya makatulong. Wala. Kung ganyan kayong mag-isip na mag-asawa, hindi kayo aasenso niyan. Kuya Lando. Ano ba naman yung kapatid mo, Ben? Bakit niya tayo pinapakialaman? Hindi naman tayo nakikialam sa kanila. Hayaan mo na sila. Hindi. Pipi ko na ako sa kanila eh. Nakabukod na nga tayo. Patuloy pa rin tayong pinakikialaman. Ayaw ko ba sa kanila?
Hinahayaan ko lang sila eh. Total, hindi naman nila tayo binibigyan ng kinabubuhay natin. Yun na nga eh. Halos lahat sila. Si inay, si kuya, si ate, lahat sila. Tayong nakikita. Samantalang kung nakakahiram tayo, binabayaran naman. Hayaan mo na. Basta, wag na nilang tayong sasaktan. Dahil dyan na nila makikita kung sino ako. Dapat diretsahin mo na sila. Porket alam nila na hindi ka umiimik, ginaganyan tayo. Sally, ako nang nakikiusap sa'yo. Hayaan mo na sila. Ang isipin mo na lang yung mga bata. Basta ako lang yung sundin mo. At hindi ko kayo pababayaan kahit kailan. Dahil kahit anong mangyari, itataguyod ko kayo. Sa kalagayan naming kuya, parang kami lang yung nakikita nila. Bunso kasi ang aking asawa sa kanilang magkakapatid. Inaamin ko kuya na talagang kapos kami at nahihirapan. Dahil maliit lang ang sahod ni Ben sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya bilang driver. Kuya, kapag sinasabi ko sa aking asawa yung problema ko, pinapayuhan lang ako na huwag ko na silang pansinin. Kuya, tama po ba na pakialaman nila kami dahil nakabutod na kami? Ako ang nahihirapan, kuya, dahil kami lamang ang kanilang napapansin. Sana po ay matulungan ninyo ko, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Sally. Sally, alam mo, hindi mo maiaalis sa isang pamilya na kayo ang pinagtutunan nila ng pansin. Bagamat na nakabukod na kayo. Dahil siguro may dahilan sila na ginaganyan kayo dahil sa tuwing kikilos kayo, nakakautang kayo dahil may tindahan sila. Pero hindi naman dapat gano'n. Hindi porket bunso yung asawa mo, kinakaya-kaya kanila kayo. Sobrang mabait yung asawa mo Pero alam mo yung taong sobrang bait, kapag nagalit siya, nako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Mapagpakumbaba yung asawa mo, mabait na tao. Alam niya kung saan siya lulugar. Pero tama lang yan. Hayaan nyo lang, Sally. May awa ang Diyos. Habang tayo'y nabubuhay, may pag-asa, ika nga. Pero, lagi pa ng sipag at syaga. Kagaya ng sinasabi ng asawa mo. Darating ang araw, giginhawa rin kayo. Basta wag ka lang manglamang ng ibang tao. Makinig ka lang sa asawa mo. Tama yung sinabi niya, hanggat hindi kayo sinasaktan, wag mo na silang pansinin. Total, hindi naman nila kayo pinapalamon Umuutang nga kayo, pero binabayaran niyo naman. Tama. So, anong problema mo dyan? Napipikon ka na dahil sa pinakikialaman nila kayo. Hayaan mo na yan. Yung mga taong ganyan. Hayaan mo na sila. Basta gawin mo yung tama. Sundin mo lang yung asawa mo. Para hindi naman sabihin ng mga pamilya ng asawa mo na tribida ka. Hayaan mo lang. Iba yung taong na kapag nagpapakumbaba. Dahil sa bandang huli, siya yung pinagpapala. Naiintindihan mo ba? Okay lang yan. Kung ano yung sinabi ng asawa mo, yun lang ang gawin mo. Para sa'yo din yan. Para sa pamilya mo. Kaya Sally,
maswerte ka at ganyan ang ugali ng asawa mo. At hindi pumapatol sa mga taong mapangapi sa kapwa. Pero yan na lamang siguro masasabi ko sa iyo, Sally. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.